Meron tayong dalawang part na inaaral pag nag-talk about kayo ng criminal law. Substantive tsaka yung tinatawag nyong procedural. Pag sinabi nyong substantive, like your, ayan, yung binabasa nyong 3815, ayan yung substance mismo, dyan provided lahat ng mga mababiolate na rights. Katulad yung book 2, book 1 nyo, ayan yung substance nyo. Pwede rin yung isa, yung special penal law nyo. So pag substantive nyo, itong dalawa kaagad, tsaka ito, isasama na natin itong SPL niya, ha? Special Penal Laws. Pag procedural nyo, nandyan yung inaral nyo sa college nyo, ito. Yung crim pro nyo, evidence, tsaka yung practice court nyo. Ngayon, alam natin, speaking Ambrosio and Lopez, alam nyo may bagong dagdag ngayon kasi sa old curriculum pa kayo. Meron tayo yung CGS nyo. Sinabi ko sa inyo, pwede na natin itap yun dito. Dito natin lalagay yung CGS nyo sa Crim Pro. Magkapares lang naman yan. Tapos dito sa Crim Pro nyo rin, makikita nyo rin dito yung Human Rights Education. Kasi we will tackle there under Rule 115 dun sa Crim Pro nyo. So, eto, sa mga susunod pang part nyo, aralin to. But we will focus first here sa book 1 nyo. Intindihin mo na, ha? Nag-gets ba muna? Yung book 1 nyo, that will be composed of your Article 1 hanggang 113. We will try to cope up it within 10 days. Tingnan natin, ha? 10 days, try natin. Mahaba to, hindi to basta-basta. Pinaka-voluminous to sa review nyo. May question mo na kayo? Naintindihan naman, na-introduce ko naman na sa inyo yung subject kahapon. Clear mo na tayo lahat, ha? Ngayon, namnamin natin yung laman ng book 1 nyo. Once we are talking about the book 1, yung pinaka-substantive law nyo, ang pinaka-nilalaman nito, if we will take a look, kasi yung Article 1 to 10 are merely introduction. Puro introductory part to. Ito, mostly, mga treats, no, paano natin aralin yung mismong criminal law natin. May elaborate ko sa inyo. Once we talk about yung 11 to 15 na, siguro try natin hanggang bukas. Nandito yung pinakamaraming senaryo sa board exam nyo. Yung gemaan nyo. Then, pag lumundag na kayo sa 16 to 20 nyo, nandun yung mga persons criminally liable, such as yung mga principal nyo, accomplice, tsaka yung accessories nyo. Nandyan lahat yan. Pag lumundag na kayo nandito, bago kayo magpunta ng Article 25, yung dito mismo, yung 21 hanggang 24, we'll talk about dito yung mga penalties. Pag ma-memorize nyo na yung 25 na yan later on din, susunod na mga araw, kaya nyo na rin lundagan dito hanggang Article 88. Tingnan nyo yung Article 88 nyo dyan sa RPC nyo para ma-browse nyo kagad. Sige, Article 88 nyo. Diba, Arresto Menor? Tama? Silipin niyo muna para ma-browse mo maigi yung aral niyo. Article 88, no RPC niyo. Arresto Menor. If you will notice, yung Article 25 hanggang 88, puro penalties yan. Ang minamaster lang talaga dyan, yung Article 25. Pag memorize nyo na yung Article 25, medyo goods na yan. Kasi hanggang Arresto Menor na rin yan. Ayun yung diskarte natin dyan. Then, pag lumundag na kayo nung 89, you take a look with 89. Tingnan yung article dito nyo. Nakita? O, dyan, makikita nyo, parang korad yung topic dyan. You take a look, makita nyo dyan yung pardon, amnesty. Kaya sabi ko sa inyo, once we talk about Article 89 na, hanggang 99 nyo, tingnan nyo, nandyan yung GCTA nyo, special time allowance, who grants GCTA, who grants STA. Nakita nyo? Hanggang 99. CA na yung usapan dyan, kaya nga sabi ko sa inyo, pwede na nating interlace kagad yung non-insti ng CA nyo. Mas makapit yung pag-aaral pag gano'n yung ginawa nyo. Siyempre, yung Article 100 nyo, medyo hindi naman to na sa CRIM. Kasi it's talk about civil liabilities. Hindi naman tayo masyadong mag-ano dyan sa civil. But we will study there, paano ba mangyari yung indemnification processes. Dami kasi last time, like example, noong 2015, tinanong
how much is the indemnification for the crime of rape? 2015 na tanong yun. Kung magkano yung binabayad pag nirape yung babae. Magkano ba Pepe ngayon? Ano? 150 na. 50,000 pag binasa nyo yung mga cases. Pag pumatay ka rin ng tao, the civil liability is 50K. Pero marami yun. Marami pang mga damages na babayaran. I don't know kung itinanong sa inyo ulit sa Longga. Nagtanong ba ng civil liability? Hindi naman. Oo, kung meron tinanong sa inyo yung mga restitution processes. Anyways, tignan natin doon. So, ganito siya pag inaral nyo. Ang pinakamahirap dito, yung 11 to 15, tsaka yung principal accomplices, ay, nakakamatay yan. Alam niyo sa Longga yan. May kabatsyan sa Longga sa Pampanga, puta, dumugo yung ilong eh. Nasa accessory kami, dumugo yung ilong, puta eh. Lumabas yung article sa ilong eh. Dahil lang, kalmahan nyo lang, inamnamin natin. Now, medyo na-introduce ko na sa inyo yung book 1. Ganito yung gagawin natin ngayon. Siyempre, what we need again, yung introductory part natin, ito muna tayo. Now, of course, once we study yung criminal law, basic na kasi, like tinatanong ako kagabi ni Jazz, sir, magsimula ba tayo doon sa mga meaning, what is criminal law, ganyan-ganyan. Yung mga ganyang bagay, ano nyo na, dapat kayo na magbabasa yung ganyan. Madali lang naman. Nung dati, nung college kami, pinapamemorize sa amin yan. Pero sa inyo, ano lang natin, medyo understanding muna. Kasi may process ng pag-aaral eh. You read to understand muna. Nalala nyo yung SSS nyo? Diba? We need to read to understand, not to memorize. Ano mo? Sige. Pagalain mo muna. Papatay mo na kay TCD. Okay, sorry, biyaso. Balik tayo rito. So now, talking about yung kanina, sinasabi natin that yung pag-aaral natin, kailangan, kunwari ngayon, nagle-lecture muna tayo. What you need to do is to understand muna. Later on ay memorize, kunwari mamayang gabi na kayo magano. Kung may gusto kayong memorize sa mga bagay. Hindi yan pinagsasabay, ha? Understand mo na. Makinig lang kayo, maigi mo na. Para okay kayo. Now, your criminal law, of course, kailangan muna natin i-glance onti yung history. Tingnan muna natin ito onti para malinawan tayo lahat. History. Now, pattern dito, para maintindihan nyo onti yung history ng criminal law nyo. You take a look kung ano ba nangyari muna sa Pilipinas. Sino unang nag-conquer sa Pilipinas? Okay, we have the Spaniards natin. Sumunod yan after that one. Americans, and after that one. Meron pa kayo, yung Japanese. So na, kung titingnan natin doon muna, i-base muna natin doon. Kasi yung criminal natin, tayong mga Pinoy, ano lang tayo eh, copy-paste. Ako, alam nyo lang, we studied that one on law school. Kahit yung crim pro natin, yung mga civil procedure natin, lahat kinopya lang natin. Ano lang tayo? Copy-paste. Pero pag may kinakausap kami mga foreigner, we keep telling that, may ganyan din pala sa batas nyo. Yes, you copy it to us eh. Kunwari sila yung nakopya. Then you bring the badge of honor nyo lagi, yung brown color natin. Kung magyabang kayo, Pilipino, hindi pwede sila yung magaling. Ganun lagi sabihin nyo, pag may kayo, encounter kayo, ba't parehas tayo ng batas? It was also stated there. Like 9165 nyo, kung alam nyo lang, kinopya lang yan ni Soto sa Amerika. Puro tayo kopya. Walang original yung Philippines. Even yung 1987 Constitution natin, kinopya lang lahat. Ngayon, tatanungin niyo sarili niyo sa history, saan kinopya? Dapat ayun muna yung question mark nyo. Eto, yes. Dito na galing tayo lahat. Sa Spain. Ayan, Spain tayo. Kwentuhan natin unti para maintindihan nyo. Now, way back on the Spain, kasi we all know that the Philippines were subjected by the Spain for how many years? Ilang taon? Susunod balod kayo na General Luna. Nandun lahat ng CFLM natin. May ginagawa ko yung lecture, maganda. Yung paano nyo intindihin yung mga nationalism, patriotism. Explain natin doon. Anyways, kung titingnan nyo, for almost 300 years, no? 300 ba? 200? I think it's 300 years, almost 300 years. Tama ba? 300 na? Gagaling yung sa history yan. For almost 300 years, alam natin, yung Pilipinas, lalo pag nag-aral di kayo ng history ng Lea, alam natin, when we were being discovered,
sabi dito sa Pilipinas, gawin dapat probinsya ng Spain. Now, kung nagbasa kayo ng libro ni Reyes kagabi, yung pinasa ko sa inyo, may makikita doon Royal Decree, nalala? Of 1870. I think it's 1870, right? May Royal Decree nun. Sabi, declaring that the Philippines now is the province of the Spain. Ibig sabihin, dapat yung batas ng Spain, i-apply sa atin. O, in-apply sa atin yung ano nun, yung batas ng Spain. Ngayon, syempre, itong Pilipinas, alam naman natin noong 1901 na, mock battle natin, binenta tayo saan? Hindi naman kunwari lang nag-away yung Spain at America, binenta lang naman tayo, di ba? O, by Treaty of Paris. O, in 1901, syempre yung gobyerno natin, magpapalit na naman, American. May isang magaling na Pilipino, linguist siya. He can use language na Espanyol tsaka English. Si ano niya, Rafael Del Pan. Si Rafael Del Pan yung ngayon, sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang revised penal code, tinatawag niya correctional Del Pan. Ayun yung una niya. Kasi yung Spanish text, change niya into English text. Noon, tapos nagbalangkas, nagkaroon tayo ng commission na gumawa ng criminal law nyo, hanggang nabuo yung revised penal code nyo noong 1930s. You take a look with that, ano? So, ito na, in 1930s nyo, to be exact, December 8. Have you seen it there? Kung nagbasa ka gabi? December 8. Nakita? Diba in-approve yung ano nyo? Revised penal code? O, sana nagbasa ako kagabi para maganda yung kwentuhan natin. December 8, ayan na. Ay, na-approve na. Pero kung titignan nyo sa Article 1, yung date of effectiveness is 19... on the first day ng January. O, wag nyo sabihin 2 taon yan, 1 taon lang pagitan yan. Siyempre, nag-holiday. Transition period, 1 year yung effectiveness ng batas natin. Lahat ng batas nyo, may effectivity date yan, but commonly now, yung effectivity natin, mostly mga batas nyo, 15 days. Madalas makikita nyo yun doon sa may mga last section ng mga batas. Yung mapansin yung effectivity date. Pero kakaiba yung RPC nyo, tignan nyo, yung effectivity date, nilagay doon sa Article 1. Nung panahon namin, lagi tinatanong to, January 1, 1932. Pero sa inyo, iba na purely application dapat kayo. Hindi na masyadong tinatanong yung ganito. Eto, dati okay pa to. Pero intindi muna natin. Ngayon, nalaman na natin na nanggaling pala tayo sa Spain yung revised penal code. Kaya no wonder, you take a look do sa mga penalty nyo, tignan nyo, puro Espanyol. Reclusion, perpetua. Reclusion is ikulong, perpetua is lifetime. Nakita nyo? Ang ganun, puro ang gagamitin nyo dyan. Kung titignan nyo, etong word na to, lagi natin i-check. Itong word na to. Spanish text. Okay, Spanish text. Ngayon, magulo yung revised penal code nyo. Kasi, kinopya lang natin galing ng Spain, ginawang English, merong mga chances na nagkamali ng pagkopya. Katulad ng Article 3 nyo, may makikita kayo word na Espanyol. Sige yung Article 3 nyo. Yung definition. Ayan, dolo. So, possibly, dapat hindi siya yung dolo nyo, mali daw, dapat dolus. Ayan, katulad yung mga ganyan may mga mali. Okay lang yan, wala nang problema. Ngayon, ito ang question mark natin ulit dito sa Spanish text. Pag nagkaroon ng conflict. Okay, conflict with the construction. Pag sinabi nyo construction or construe, paano natin ini-interpret yung batas? Ngayon, in case of conflict between the Spanish text and English text, sino ang mas magpe-prevail? Ayun. Dito tayo lagi kay Spanish text. Kasi kinopya lang natin sa Espanyol. Nakuha niyo mo na, kwento? That's the first rule on the construction of your criminal law. First rule, in case of conflict between the Spanish text and English text, Spanish text will always prevail. May paborito tayo dyan na nagkamali rin on the cases of your robbery nyo. Ito, common to sa atin Kasi ang interpretation natin sa English text, sabi doon nagkamali pag meron daw nakawan, yung robbery nyo, pag may namatay, sabi doon, the case should be depending upon, dapat mag-occur daw yung patayan sa robbery.
Pero nagkamali nung interpretation doon kasi kung titingnan nyo, o mag-Espanyol konti pero ayun yung nakasulat kasi. Sabi doon, cuando con motivo, con robo, resultare, homicidio. Ayun yung sinabi nung Espanyol. Hindi ako Espanyol ha. Minemorize ko lang yun kasi sa law school, nagpapabibo kami doon kay Dean. Pag nag-recitation kami. Kailangan namin. Pero kung i-English text na natin yon, sabi ng Supreme Court, dapat ganito daw. As long as homicide is committed during the course of robbery, the crime should be robbery with homicide. Kunwari, kahit napatay mo kapwa-robber mo, kunwari kayo, nagnakaw kayo, nag-warning shot yung isa, tinamaan niya yung nandun sa second floor, napatay niya, the case should be still robbery with homicide. Another one, katulad nung nangyari sa Samar, yung mga teacher na ninakawan, ni-rape, hindi pa rin pwedeng pagsamasamahin nyo, the case should be robbery with homicide pa rin. Yung rape magiging special aggravating na lang. Ganon siya pag ini-interpret yung Spanish text nyo. Nakuha natin? Ulitin ko ha, what's the general rule now? Once you construe your criminal law? Spanish text shall prevail. Tignan nyo, parang nagkwento lang tayo ng history. Makita nyo kaagad yung general rule on how to construe your criminal law. Another thing is in cases of doubt. Eto. Sa construction din tayo ha. Another thing you need to consider is this one. May doubt kasi minsan sa interpretation. Minsan nagkakagulo. O, alam naman natin yung general rule dito. Kaya nga tinawag na criminal law eh. Kanino dapat pabor lagi ang interpretasyon ng criminal law? No? Para kanino? Para sa criminal, of course. Anong tawag nyo doon? Lahat ng interpretation should be in favor of the criminal. Pasok na natin yung word na yun. The doctrine of pro reo. The criminal law should be always in favor. Pro is favor, reo is criminal. Nakuha? Ayan. Ngayon, kung bubuin natin yung binasa nyo libro, mababasa nyo dyan. I think nasa, ano yan, mga nasa page 11 na kay Reyes kung binasa nyo. Sabi doon, your criminal law should be always construed strictly against the state and always in favor of the criminal. Laban sa state lagi. Clear muna tayo. Ngayon, dalawa lang ang rules of construction nyo. Tandaan nyo lang. Application ng text, general rule, kanino mag-prevail ulit? Spanish text. In case of doubt, kanino magiging pabor ulit? Hindi na sa text, sa criminal naman. Dalawa lang ang rules of construction nyo dyan sa criminal. Nakuha na? May question? Clear muna tayo ha? Spanish text, English text, then yung pro reo na doctrine. Okay na? Hoy, magtanong kayo, puta, puro kayo tulala. Ang aga, ang hirap pa naman ng brain nyo. Totoo to, may research, alas 10 gumagana ang utak natin eh. Pero kailangan nyo sanayin kasi board exam nyo umaga. Alin? Lagi po bang Spanish text? Pagka may conflict yung English tsaka yung Spanish, Spanish tayo. Magpe-braille siya. Ngayon kung may conflict between the criminal tsaka yung batas natin, laging interpretasyon, pabor dapat sa criminal. Okay na, clear muna tayo. Next one, we're still talking about history. Hindi pa tayo dyan. I-glance pa natin. Ngayon yung Spain ulit, ibabalik naman natin ito ulit. Kasi alam na natin yung rules of construction pabor sa Spanish text eh. Saan nanggaling yung Spanish text nyo? Saan nanggaling yung criminal nyo talaga? Roman law. Hindi nyo ba napansin? May hilig kayo yung mga bio nyo sa Facebook nyo. Jura lex sed lex. Ignorantia legis non excusat. Utangin na mga Latin terms yun galing sa Rome. Ayun, yung mga ginagamit nyo. Ayun, sa TCC, yung mga nasa damit nyo. Ano ba yun? Ayun, gumagamit yan eh. Yung mga ignorance of the law, ignorantia legis. Nakita ko sa mga t-shirt nyo yun eh. That's Roman law. That's why we are still using it. Kasi Spain naman, inadapt sa Romans. Nakuha? Roman. Ayan. Talking about the, natin, kasi parang yan eh, Latin. Ayan. Talking about, idugtong na natin yung onte. Diyan nag-emerge yung mga schools nyo, ng mga cream. Kung papansinin nyo, sila, mga Italiano, sila, Cesar Lombroso nyo, yung mga ganyan. Sila Beccaria, pag tinignan nyo yung mga libro nila,
Nakaiba yung mga word. They deleted the pina. Ganun yung mga gamit nila. Hey, word yung puwena, hindi puwena yun, ha? Pina. Yung punishment. Ayan, doon galing yung mga word na yun sa Roman. Kaya para maintindihan natin, kaya pala ina-adapt pa rin natin. Doon pala galing talaga sa Roman din. Nagigets ba mo na? Unti-unti na natin para maintindihan natin. Ngayon dito sa Pilipinas, ano na natin? Fast forward tayo. Wala naman talagang batas dito. Some of you will read the other books. Yung code of ano yun? Ay, hindi totoo yan, ha? It was been already discredited. Pakiusap ha, tanggalin nyo na sa utak nyo, walang code of Kalanchaw. Okay, i-google nyo mamaya. Ano lang yan, fabrication ng pare, tratado yung pare na Espanyol na yun eh. Naggawa-gawa ng kwento, kunwari may ganitong batas na code of Kalanchaw. Wala yung Pilipinas, ang hirap. Kung alam nyo lang, anong ginawa ng Spain sa Pilipinas? Sinunog yung history natin. Hindi nga natin alam kung saan tayo galing lahat eh. Gusto lang nila malaman yung sa kanilang side lang. Gago yung pare ni po tayo yun. Nadamay pati yung mga krim ngayon. May nakita ko, nagsasabi, may code of Kalanchaw daw. Diyos ko naman, patay tayo dyan. Nilalason kayo nun. I-google nyo mamaya, makikita nyo. Meron lang sinabi yung ano natin. Sa official gazette pati na Pilipinas. Code of Kalanchaw is mere fabrication. Tanggalin natin yun. Walang ganun ha. Pakiusap. Ngayon, kung titignan natin, yung mga base ng batas natin, mga nanggaling sa chieftains, mga dato, raha, yun yung policing system natin noon. Dato, raha, hari, yung mga words nila, yun yung paggagalingan ng batas natin. Clear mo na tayo, ha? Para maintindihan nyo. Kailangan natin i-glance, hindi natin maintindihan yung topic pag hindi tayo na ganun. O, hindi nyo lang napapansin, diniscuss ko na yung Article 1. Ayun yung mismong history niya.